pakinabang. Okay, magandang hapon po at maligayang araw po sa lahat na sumusubaybay po sa ating virtual na pag-aaral po dito sa Prophetic Insight na kung saan ay mapag-aralan po natin ang mga makahulang pananaw na kung saan ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan na when the Lord will establish when the Lord establishes His kingdom, we are all actually candidates na kung saan ay manahan po sa kanyang kaharian at ito po ay mga kaganapan na kung saan ay mangyayari that God will gather His people. Kaya nga po mayroong tinatawag na purification. So, ang atin pong pag-aralan ngayon ay pagpatuloy lang po, no? This is the part 2 of our study na who will finally have Jerusalem. Because marami pong nag-aangkin ng Jerusalem, ano? Kaya nga po, magkaroon po ng kwan po dyan, ng gigantic war. Kaya ito po ay nais natin na maunawaan po ng ating mga kapatiran na kung saan ay mayroon pa palang mga pangyayaring ganito mga kapatid. Ayon po sa banal na kasulatan na kung saan ay dapat po nating paghandaan at maging kabahagi po sa paghanda po ng ating mga sarili sa mga darating na mga pagkakataon na kung saan ay ang prophecy, ang mga hula po ay matutupad. Ano? Okay. So dito na po tayo, i-live din natin sa ating Facebook page sa SDA Online Study. Okay? Para po kahit matagal na po ay pwede po nating balikan. Ano? Mayroon po tayong SDA online study page na pwede po nating ma-review at mabalikan po kung hindi po natin nasubaybayan sa ating pakikinig po at panunood sa mga aral na ito ay pwede po nating balikan at we can actually study on our own personal way. Okay? So, dito na po tayo sa pangalawang bahagi. Okay? I will share Okay. Ito na po tayo sa part 2 ng ating pag-aaral na kung saan ay nawa ay mabigyan po tayo ng karampatang mga kasagutan sa ating mga katanungan kung mayroon man. Ano? Ang part 2 po na ito, who will finally have Jerusalem dahil mayroon pong gustong mag-angkin ito. Ngunit ang Panginoon po mga kapatid ay mayroon din pong panukala na He will establish His kingdom. Kaya nga po binabalikan natin yung Daniel chapter 2 dahil yan po ay isang issue na hindi pa po lubos na naunawaan ng karamihan. Dahil ang pagkaunawa po sa ating iglesia ay yan po ay second coming. Ngunit mga kapatid, atin pong pansinin na sinabi po doon na kung atin pong mapag-aralan ang buong konteksto ng Daniel chapter 2, it talks about kingdom. Hindi po ba? Yung kaharian ng Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Rome, at yung 10 toes. Yung 10 toes na yun mga kapatid is a universal actually kasi 10 means universal. Dahil ang nangyari po sa 10 kingdoms of Europe ay nakuan po yun, nabuwag. Ano? Dahil noong lumitaw po yung little horn, okay, sa Daniel chapter 7, ay he plucked out the three kingdoms, Visigoths, Vandals, at saka Hirulay. At nawala po yun sa kasaysayan. Kaya ang natira po ay 7 na lang. Kaya we cannot say that it is the 10 kingdoms of Europe, but it is now universally accepted na nandito na po tayo sa present world. Ang present world po, bawat nasyon ay mayroong hari. So kaya nga po 10, ano? It's a government, okay? So universal, okay? So mayroon pong stone that was cut out
of the mountain. Ah, and smote the image. Kaya nga po, sa huling mga araw, there will be what? Huling laban. Ang sabi po rito, sa Christ Triumphant page 271, paragraph 2, ang huling laban, ang paulit-ulit na nakaraan at ang mga piniling kawal ng Diyos. Atin pong binanggit yan kahapon in English. Ngunit nais ko pong i-translate ito muli sa Tagalog. Ang nakaraan ay mauulit. Isang matinding labanan, sabi po rito, ang magaganap sa mundong Kristiyano. Ang mga taong hindi tapat sa mga utos ng buhay na Diyos ay, ano pong mangyari? Sa kanilang maling pagtingin sa kanilang sarili ay maiigtingan. Tingin ni Satanas upang makipaglaban sa mga sumusunod sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ngunit ang resulta, mga kapatid, ano mangyari? Ang magiging resulta ay magiging hindi makatao. Ang mga tao na sa kanilang mga aksyon patungo sa iba. So yun po ang ating mararanasan kung po ay tumatayo ng tapat sa ating Panginoon. Marami pong mag-persecute, mag-criticize, magsasabi po ng mga hindi kanais-nais laban sa atin. Sabi po rito, ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos ay kanyang mga pinili. So he He chooses. Siya po ang pumili niyan. Hindi po tayo ang pumili. Ano po? Dapat po ating maunawaan yan. Now, without God's choosing, we cannot be a part of God's people in these last days. Kaya nga po, ang kanyang mga pinili ay kanyang mga kawal upang laban sa mga pinuno at mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman sa mundong ito. Laban sa espiritual na kasamaan na sa mataas na mga lugar. Ito po mga kapatid yung pakikipaglaban. Kaya nga yung stone, okay, pansinin po natin muli. Tingnan po muli mga kapatid ang talata sa Daniel chapter 2, verse 45. Sabi po roon, ang bato ay natibag mula sa bundok. At ano pong nangyari? Ito ay mag-smote. Wawasakin niya po ang larawan. Ibig sabihin na mayroon pong gawain ang bato. Oo. Na kung saan siya po ang makikipaglaban. Makikipaglaban sa ano? Laban sa mga kapangyarihan sa lupa. Dahil si Kristo po ay kasama nila. Yan po ang Revelation chapter 14 verse 1 na the Lamb is standing with the 144,000. Ibig sabihin mga kapatid, even He is not visible. God is leading His people. Siya po ang mangunguna dahil doon sa Daniel chapter 12 verse 1 ay nakatala din po. Michael will stand with his people and it will be a trouble such as never was since there was a nation. Mayroon pong labanan, mayroon pong hidwaan, laban po sa bayan ng Diyos. Even all nations, ang lahat ng mga nasyon laban sa bayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos po mga kapatid ay hindi matitinag. Kaya nga po sabi rito, na laban sa mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mataas na mga lugar. Isa itong walang kapaguran na labanan na walang katapusan hanggang sa muling pagdating ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, bago pa man dumating si Kristo, may maigting na labanan sa lupa. Kaya nga po nais niya na ang kanyang bayan ay maging handa
Kaya nga po i-purify niya ang kanyang iglesia. Kung tatayo po tayo ngayon mga kapatid bilang iglesia, ay tayo po ay watak-watak. Bakit po? Iba-iba yung ating pananampalataya. Katulad po sa North American Division. Ano po kaya ang kanilang sinusulong? Sinusulong po nila yung women ordination, LGBT, at iba't ibang pang mga katuruan mga kapatid dahil we are in a freedom. So, nilo-lower mga kapatid yung standarte ng kalooban ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon mga kapatid hindi ganon. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Kaya nga po, kanyang linisin ang kanyang iglesia sa pamagitan po sa pinahayag doon sa Daniel chapter 2, the stone will be cut out without hands, and it will smite the image, and it will be what? An everlasting kingdom. Ibig sabihin mga kapatid, hindi na po sila mamamatay. Because the 144,000 will be the first fruit of the living. Dahil sila po ay lively stone, mga buhay na bato, nandoon po si Kristo sa kanilang mga buhay. So atin pong ay dalangin, natin pong maunawaan, madagdagan po ang ating kaalaman po sa propesiya sa ating pag-aaral sa part 2 ng ating pag-aaral ngayong hapon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na binigyan po kami ng pagkakataon upang ripasuhin at pag-aralan po ang inyong mga salita. Kaya nga po't aming hiniling na ang inyong banal na espiritu nawa ang siyang manguna at magbigay po sa amin ng karunungan upang aming maintindihan po, Panginoon. Sa pamagitan po ng inyong alagad, ako po ay may kakulangan din, ngunit ako po ay nagpapasakop po sa inyo na kayo nawa ang siyang mangusap. Gamitin niyo po ang aking mga bibig na kung saan, Panginoon, ay magsalita nawa ito ng sang-ayon lamang po sa inyong kalooban upang sa ganun, Panginoon, ay magabayan niyo po kami at mapabanal dahil nais ninyo na ang inyong bayan ay without wrinkle, without spot, at blameless. Kaya nga po, kayo nawa ang siyang manahan sa aming mga buhay. Ito po ang aming inaasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito tayo mga kapatid na may huling labanan na ang lalaban dito ay ang army ng Panginoon. Kaya sabi po rito mga kapatid, ang lahat ng mga lalaki at babae ng Diyos ay kanyang mga pinili. He has chosen them. God has chosen people, kanyang nasilyuhan, He sealed them, at sila po yung kawal. Sila po yung sundalo. They are the soldiers, army of the Lord, that they have put on the whole armor of God in Ephesians chapter 6. Kaya nga po, ang magtatapos po talaga ng gawain ay yung kanyang bayan during the loud cry. Kaya nga po ang purpose nito, ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang tuklasin ang mga makasaysayang kahalagahan ng Jerusalem sa Biblia at kung paano ang ganap na pag-aari nito ay umaayon sa plano ng Diyos para po sa kanyang mga natirang tao, yung remnant. Layunin ng pag-aaral na ito na talakayin ang kasalukuyang geopolitical, reliyoso at espiritual na interes sa Jerusalem. Kaya yun po yung ating pinagtuunan ng pansin. Because God will establish His kingdom where? In Jerusalem. Because that is the land where He chooses. Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan. At atin pong tingnan kung ano po ang nakasulat po sa mga kasulatan, na kung sana hindi lang po tayo gawa-gawa ng kwento dito, kundi ang ating ituturo po ay sang-ayon lamang po sa salita ng ating Panginoon. Okay? Now, tungo po tayo dito sa
pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ano po? The faithful amidst unrest. Ang mga tapat na nasa kalagitnaan ng walang kapahingahan, ano? Divine deliverance and cleansing of the church. Ito po ang mangyayari na parang five-butal transition po ito. Dahil pagka nalinis po ang iglesia, ayun po, bubuhos na po ng kapangyarihan ng Panginoon. Magbubukas na po yung fountain sa Zechariah chapter 13 natin pong mapag-aralan sa hapong ito. Sabi po rito, the nations are in unrest. Time is short. Napakaiksi ang panahon, mga kapatid. The powers of the earth are preparing for war. Kaya nga po ating maranasan, makikita sa sarili nating mga mata na araw-araw, mga kapatid, ay may mga balita ng pag-aaway at rumors of war. Ngunit ito, mga kapatid, ay mga patikim lang, no? Dahil mayroon pong darating na gigantic war that all nations will be involved. Kaya sabi po rito, but amid the strife and tumult, God's purposes for His people stand fast. Kaya matutupad po talaga yung pagtitipon ng Panginoon ng kanyang bayan. He will protect and deliver His people at the time. Kaya nga po, Michael will stand. Daniel chapter 12 verse 1. That Michael will stand for his people and that will be a time of trouble such as never was since there was a nation. He will bring deliverance to his faithful ones. Kaya nga po ang mga tapat lamang ang siyang makaranas ng deliverance ng ating Panginoon. Ito po ay natala sa Testimonies for a Church, Volume 9, page 11. Jerusalem here represents the church in its divided and apostate state. Kaya nga po ito po yung kalagayan ng ating iglesia sa ngayon. Bakit po? Dahil marami po ang nawawala, okay, sa iglesia. Nagkawatak-watak po. There is division among God's people. And so, the prophecy indicates a cleansing and separation that must occur before the kingdom can be established in purity. Kaya nga po, mayroon pong shaking na magaganap po sa ating iglesia. Now, when this truth will be presented, may mga tao po na maghadlang dyan. Ano? Kahit kaibigan natin, pamilya natin, ang ating mga pastor, mga leaders, they will actually warn us not to listen to any messages of this group of people that they call themselves as Davidian, because they are what we call para bagang na nabahiran po ng maling informasyon ang pagkaalam nila sa mga Davidian. Because there is branch Davidian as what I mentioned yesterday. Ano? Kaya nga po, nais ng Panginoon na atin pong makita sa pamagitan po ng makahulang pananaw. Kaya nga po nagkaroon tayo ng Prophetic Insight Series. At hindi lamang po ito, mga kapatid. This coming February, next month, we will be considering the book of Revelation, na kung saan ay tulungan nawa tayo ng Panginoon na atin pong matunghayan at makita po ang lubusang pagkaunawa doon sa aklat ng pahayag, ano, sa Revelation. Sabi po rito si Zechariah, ito na po yung sinabi ko na fountain, ano? Zechariah 13 verse 1. In that day, so sa mga araw na yaon, kung ito po ay sinulat ni Zechariah, at sa kapanaunang yun, mga kapatid, ay ang natirang bayan ng Diyos ay yung two tribes. Ano? Dahil ang 10 tribes po, 721 pa lang ay nagkaroon na ng dispersion. The 10 tribes was actually scattered during the time of Sennacherib.
the king of Assyria, na kanyang pinangalat ang 10 tribes. Kaya ang nadatnan po ni Kristo, noong si Kristo po'y dumating sa lupa, nagkatawang tao, ang nadatnan niya po ay ang 2 tribes. Judah. Okay? Kaya may significance po yan sa pag-aaral natin. Kaya pag-aaralan po natin yan sa Thursday. Ano? Na kung saan yung Judah ay yun po ang nadatnan ni Kristo. Na kung saan ay they have rejected Jesus Christ because they are longing, akala nila magtatayo na si Kristo ng karian. Pero ang hindi po nila naunawaan na ang itatayo po ng ating Panginoon at that time is the kingdom of grace. Ang biyaya, dahil siya po ay mamatay muna, okay? He offered himself to be a sacrifice that all may have life, may pag-asa. At ang kanyang buhay, ang siyang damit na lubin ng kanyang bayan in this last day. Kaya nga po, he has a verdict that these people will be what? Glorified. Glorious people. Kaya there will be a cleansing, mga kapatid, na every day we are struggling. Di po ba? Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero our constant communication with God through prayer and reading of His Word, study of His Word, ito po yung nagpapalakas atin so that we can please the Lord. Because without faith, according to Hebrews chapter 11 verse 6, ay walang makaka-please sa ating Panginoon maliban sa pananampalataya. Na ang pananampalataya, mga kapatid, ay regalo rin po ng ating Panginoon, na kung saan ay tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya at maging matagumpay until the time when we enter into the kingdom. And when the kingdom, in the kingdom, mga kapatid, that is already where God's people had been sealed. Nasilyuan na po sila. Kaya nga po, yun po yung sinabi dito. In that day, there shall be a fountain open to whom? To the house of David. Nakumpuni na po yung house of David. Sila na po yung Davidian. Sa ngayon, mga kapatid, there is no true Davidian yet. Bakit po? Tayo ay nagkakasala pa. Huh? Itong sinasabi po ng talata ay bubuksan yung fountain na ito kung makumpuni na po yung house of David. Para sa ano, mga kapatid? Yun po ay para sa kasalanan at sa uncleanness. Kaya nga po sa ngayon, mga kapatid, tayo po ay nagkakasala, nagkakamali pa. No? We are still struggling. Pero darating ang panahon, mga kapatid, na we will be polished. Kaya yung stone, mga kapatid, ay quarried. Katulad po sa panahon ni Solomon, ano? Ni King Solomon, mga kapatid, pag magpatayo po sila ng temple, mayroon po silang lugar na tayuan ng temple. Doon sa lugar na itatayo ang temple, mga kapatid, walang ingay. Saan po yung ingay? Doon sa bundok. Bakit po? Anong ginagawa sa bundok? They quarry the stone na sinusukat na po yan. May sukat na yung mga bato na dadalhin nila doon sa pagtatayo ng templo. Okay? Yun po yung tinatawag natin na yung kanyang physical na structure o pagtatayo po ng templo. Na kung saan doon din po kukunin ang prinsipyo ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Na yung pagkwari ay nasa bundok. Kaya nga po sa ating iglesia, di po ba, mayroong tampuhan dyan, mayroong awayan, maingay kasi ang ating karakter po ay sinasapsapan. Okay? We are polished. God is polishing us through the circumstances, the trials na sinusubok po ang ating pananampalataya at yung ating pag-ibig sa kapwa.
Kung mananatili ba na nandoon ang ating pagmamahal, yung pagmamahal po na hindi filial, hindi po yung eros kundi agape. Agape love, na ito po ay love of God, na kung saan hindi po nag-iisip ng negative, hindi nag-iisip o hindi gumagawa ng hindi maganda laban sa kanyang kapwa. Yun po yung pagmamahal na ninanais ng Panginoon, na wala kang iniisip na kung ano man laban sa iyong kapwa. Yun po yung pagmamahal, na you are not doing harm against your fellow men. Ngunit mga kapatid, dahil po sa oposisyon, kung tayo po ay naghahayag ng mensahe, ay you will be what? Rejected, you will be criticized, at ikaw po ay palayasin. Yan po ang mangyayari. Katulad po sa nangyari kay Kristo. Christ has also been persecuted and was actually thrown out of the synagogue at that time. Kaya there will be cleansing for sin and impurity. Kaya sa kingdom po mga kapatid, wala ng kasalanan. Kasi ang fountain na ito pagabuksan, at wala na pong karamdaman. Wala ng sakit. Hindi na magkakasakit ang tao doon. Because Eden will be restored. Yan pong nais ng Panginoon, na i-restore po yung Eden. Na kung saan ay makikita po sa sanglibutan na the place will be glorious. Yan po ang binasa natin kahapon sa Isaiah chapter 4, na the glory of the Lord will surround the place. At makikita po mga kapatid na ang Revelation chapter 18, 1 to 4 ay matutupad, because the earth will be lightened with God's glory. Yun po yung partial fulfillment of the kingdom of glory. But the final establishment of the kingdom of glory is when Jesus, what? Christ comes in the clouds of heaven. Yun po yung final. Pero before pa man yan, may partial po. Because Christ will transform His people into glory, from glory to glory, para makakita po sila sa pagdating ni Kristo. Dahil kung may mga makasalanan pa at nagkakamali pa na bayan ng Diyos at that time, mga kapatid, they will be slain. Mamatay po sila. They cannot gaze the glory of God. Kaya nga po, there is a process of glorification. That is the finalization, the completion of God's work of salvation, na kung sana'y ang tao po ay mag-reflect na ng karakter ni Kristo. Kaya sabi po rito na a fountain will be opened for the house of David. Davidians. That yung mga Davidians, mga kapatid, ay makareceive po ng ito po yung buhos ng Espiritu Santo. Okay? Ito po ay sinasabi ng Biblia na a fountain will be open for the house of David and Jerusalem's inhabitants, dahil dadalhin niya po ang kanyang bayan doon sa Jerusalem. Paano po mangyari yan? It is not our problem. It is God's problem, mga kapatid. Ang sinasabi niya lang po, mga kapatid, na dadalhin niya, titipunin niya ang kanyang bayan. At mababasa rin po yan sa Isaiah chapter 66, verse 19 to 20. Na minsan hindi natin napapansin na yun na rin pala, mga kapatid, that we will bring our brethren into a clean vessel. A clean vessel, mga kapatid, is a kingdom na wala na pong makasalanan doon. And they will be fed. Okay? Pakainin po sila ng They will be fed with butter and honey. Yan po ang pag-aaral po sa Isaiah chapter 7. Okay? 20, 21, 22. Ayan po yung patungkol sa universal dairy, that out of the abundance of milk, God's people will be what? Those who are left in the land will be fed with butter and honey.
Ang butter and honey, mga kapatid, is the pure gospel. The pure gospel na wala na pong halong kasinungalingan. Sa ngayon po, mga kapatid, ginagamit ang reliyon para mangakit ng tao at para magkaroon ng pera. Yan po ang nagaganap sa sanglibutan ngayon. So, ang komentary po ni Ellen G. White dito, the cleansing of the sanctuary in heaven is a work that involves a corresponding cleansing of the people on earth. Ayan po, mga kapatid. Yan po actually ang nakatala doon sa Great Controversy 421. Nang gawain po sa langit na cleansing investigation ay mayroon pong corresponding na paglilinis sa lupa sa kanyang iglesia. Okay? Kaya nga po, mayroon pong mensahe ng purification. Dahil sa Testimonies for the Church, Volume 3, 266, 267, sinasabi po doon, the closing work for the church is what? The purification, the sealing of the 144,000. Kaya nga po, this fountain will be open. This is the final phase of the atonement. Dahil hindi na po sila magkakasala. Wala na pong kasalanan. Kaya sinabi po diyan, in that day there shall be a fountain open, bubuksan, to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin. Kaya nga po talagang yung fountain na ito, yung fountain kasi po, mga kapatid, ay tubig, ayan po maglilinis, maghugas. So, mawala na po. This is also actually described in Ezekiel 36. Kung atin pong palaliman pa ang ating pag-aaral. At later, kung may pagkakataon po tayo, magkaroon din po na tayo ng serye patungkol sa Ezekiel. Ano? Kaya nga po sabi rito that the fountain open signifies the final phase of the atonement, wherein the faithful are purified and the unfaithful are separated. Kaya nga po mayroon pong Ezekiel 9. Yung Ezekiel 9 is actually an execution of judgment to those wicked in the church. Yan po ay natala sa Testimonies for the Church, Volume 5, 211. Na the first to feel the stroke of the wrath of God is the church. Bakit po kaya? Dahil tayo po ang binigyan ng we are the depository of all truth. Nandito sa atin lahat ang katotohanan. Ngunit may mga membro po tayo sa iglesia na hindi tunay na nagbago o hindi na bago ng salita ng Panginoon. Ano? Hindi po siya nabago. Ibig sabihin, hindi talagang lubusang converted. Hindi nakaranas ng born-again experience. Kaya, bagamat nandyan siya sa church, hindi po yan hindi po yan patunay o ebidensya na tayo po ay nasa na tayo ligtas na. Yes, you may claim to be ligtas, pero may proseso po. Ang ating kaligtasan may tatlong estado. Okay? Justification, you are justified, and the righteousness by which it is counted to you is imputed. Ang pangalawa po ay sanctification. The righteousness by which you are sanctified is imparted, na ipinagkaloob ng Panginoon ng kapangyarihan upang tayo ay maging matagumpay sa ating pakikipagbaka spiritual, mga kapatid. Kaya sabi po rito, ang timing of the events. Ano po ba yung timings of the events? Sabi po rito, behold, the day of the Lord cometh. Darating ang panahon ng Panginoon. And the spoil shall be what? And the spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. Kaya nga po mayroong gigantic war. And God allows it that it will prepare the land in Jerusalem. Kaya nga po mabanggit later yung Gaza. Ano po bang nangyayari sa Gaza?
Mabanggit po natin mamaya yan. Nasa Biblia po ba yan, mga kapatid? Atin po yung talakayin. This describe a climactic event where Jerusalem faces attack, symbolizing a great trial for God's people. Ito po ang mangyayari actually pagdating po na ang bayan ng Diyos ay ma-purify, ang Mount Olive will be what became a valley, and God's people will be brought there and protected. And while they are protected by the Lord, there is an attack against them. Mababasa po natin yan sa banal na kasulatan. Especially sa Ezekiel 37, 38, 39, ay doon po natala yung mga pag-uusig o pag-attack sa bayan ng Diyos at that time. Ngunit mga kapatid, hindi po sila matitinag because Jeremiah has also mentioned about this. Jeremiah chapter 51, okay, 19, 20, 21, 22, 23, nandyan po nakatala na they will be what? Break in pieces because God will use a portion of Jacob. A portion of Jacob means makaranas po sila ng Jacob's time of trouble. Ano? Ang Jacob's time of trouble, mga kapatid, karanasan ng bayan ng Diyos na makikipagbuno sa Panginoon, na hindi nila bibitawan ng Panginoon, katulad kay Jacob, na si Jacob po ay alanganin dahil siya po ay natatakot dahil there are 400 men, soldiers of Esau that is chasing and trying to, mga kapatid, yun po ang dala ni Esau. Kaya natakot itong si Jacob. Kaya nakipagbuno si Jacob, mga kapatid, sa anghel. At yun po, mga kapatid, hindi niya binitawan hanggang ma-receive niya po ang pagpapala at pinalitan po ang kanyang pangalan, Israel. Ayan. So, medyo lumilinaw, mga kapatid. Ito po ay hindi pa po natin lubusang mapag-aralan dahil Thursday po nakalaan po yung pag-aaral doon sa word Jerusalem, Judah, and Israel. Ngunit dito po ay mababanggit po natin yan because we are trying to emphasize that there are events that not the whole of Jacobites. Ang Jacobites, mga kapatid, ay dapat po natin maunawaan why they will be experiencing Jacob's time of trouble because they are representing as Jacob. But not all of them will be victorious. Kaya sinabi sa Jeremiah 51 verse 19 na portion of Jacob will be what? Will be a battle axe of the Lord. Nang sino mang makipaglaban sa battle axe of the Lord will be break in pieces. Yan po ang nakatala sa Jeremiah. Jeremiah 51 verse 19 to 23. So, there will be actually a day of the Lord. Sabi nga po rito na a future time of upheaval when nations will gather against Jerusalem, leading to the city being partially conquered but not utterly destroyed. Because Zechariah chapter 14 verse 1 and 2 tells us there that half of the city will be what? Will be desolated. And the southern part will be preserved. Atin pong alalahanin na yung northern part is what? The 10 tribes of Israel. Ngayon po ang paghati po ng kaharian ng Israel, no? Hinati po siya. 10 tribes na Northern Kingdom, okay? At yung Southern Kingdom is the 2 tribes. Kaya nga po yung Judah was actually at the southern part and they will be preserved. At yung northern part, mga kapatid, will be desolated and Gaza will be what? Forsaken. Papansin mo natin, mga kapatid,
Ngunit itong mga paghandang itong mga kapatid ay mayroon pong mga gawain diyan. Why? Because there will be what? Restoration. God will restore all things. Restoration and safety. Jerusalem will be what? Will be secure and inhabited without fear of destruction. Dahil darating si Kristo, darating po yung hari. Kaya ihihanda po ng Panginoon ang kanyang army na they are actually situated in a center of the world, in a center of the earth. And the center of the earth is actually Jerusalem. Geographically speaking, mga kapatid. Kaya nga po, pinag-aralan din po natin yung geopolitical situation in the Middle East, especially in Jerusalem. Universal worship. There will be a universal worship because God will gather the great multitude through the 144,000, the first fruit. Survivors from all nations will come annually to worship the King. Kasi darating na ng hari, mga kapatid. So they will be prepared on earth, the Lord Almighty, and celebrate the Feast of Tabernacle. Ito po yung napag-aralan actually sa Leviticus chapter 23, ceremonial harvest. Yung ceremonial harvest, mga kapatid, there are three rites. Unang rites dyan or festival po nila, the Feast of Wave Shift. Ang Feast of Wave Shift, mga kapatid, bago pa man anihin, mayroon pong kitil ng dayami or the stalk of the wheat na kanilang kinikitil po yan, kapiranggot, tapos ibigay po yan sa pari, and the priest will wave as a thanksgiving that there will be a gathering of the first fruit. There will be harvest. So yung first fruit, okay, yun po yung first fruit of the living, the 144,000. Second fruit will be the great multitude. So ang pangalawang rite po ay Feast of Wave Loaves. Yan po ang nababanggit actually sa pag-aaral sa Leviticus chapter 23. And then, ang pangatlong celebration po ay Feast of Tabernacle. Ang Feast of Tabernacle, mga kapatid, lahat ng mga ani ay dadalhin doon. Yan po yung sa kingdom. God will bring His people out of every nation, even those who have died will be resurrected. They will be gathered, mga kapatid. Yan po ang hindi pa natin na unawaan, na kung saan ay kung darating po si Kristo sa isang lugar, halimbawa, mga kapatid, because we believe that the world or the earth is globe, yung circle. So how if Christ will come in the east? How about at the bottom of, kasi kung bilog po yan dito si Kristo, paano po yung nandito? Yan po ang isa sa mga dapat nating tingnan, na kung saan Christ will come where? East. At the east. Kaya nga po ito mo, mga kapatid, yung pagdating po niya, ang kanyang bayan ay handa. God's people are prepared and they will know when and what hour. Because it will be proclaimed. Kasi pag darating ang hari, mga kapatid, talagang declare yan. Yung sinasabi po sa Biblia na hindi alam ay yung tinatawag nating coming as a thief in the night. Yung coming in the thief at the night, mga kapatid, is judgment. When the truth will come to us and we have rejected Jesus Christ. Why? Because Jesus said, John 14:6. Ano pong sinabi ni Kristo? Sabi niya po, mga kapatid, I am the way, the truth, and the life. So kung siya po yung way, truth, at buhay, kung tayo po ay binigyan ng katotohanan or binigay po sa atin yung katotohanan, nakarinig tayo ng katotohanan. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan.
Dumating si Kristo sa iyo. Hindi mo alam. That is coming as a thief in the night. Kasi ang second coming, mga kapatid, sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, all eyes shall see. Paano po sabihin natin na yung second coming niya ay coming as a thief? No, it could not be. Because Christ will come in the clouds of heaven. 10,000 and 10,000s of angels will be seen. And the glory of the Lord will be seen as well. Yun po ang mga misunderstanding natin, na ang pagdating na ni Kristo ay coming as a thief. Yes, tama po yun. Mayroon po sa Biblia niyan. Pero hindi po yun second coming. Okay? Ang second coming po is visible, audible, and all eyes can see. At yan, mga kapatid, is the end, the finality. That He will brought these people from the world for a vacation. 1,000 years, mga kapatid, ayon dun sa Revelation chapter 21 to 22. Napapag-aralan po natin yan next na serye natin. So there will be a universal worship because God will gather His people. All the harvest of the earth. Kaya nga po yung Feast of Tabernacle na mention po dyan. Feast of Tabernacle, ibig sabihin yan, mga kapatid, lahat ng mga Israelita during that time, I will be gathered. Kaya may significant po yan, yung past history will be repeated. Babalik po yan dahil hindi nila natupad. Kung anong plano ng Panginoon sa kanila, hindi nila natupad. Saan matatala po yan? Saan mababasa? Okay. Prophets and Kings, page 19, 22, 7:13, and 7:25. Nandun po nakatala, mga kapatid, na yung covenant ng Panginoon na hindi natupad doon sa Israel of old will be fulfilled in His church today in these last days. Kaya wala pong salita ng Diyos na masasayang because it has been declared by the Lord and it will be done. Mangyari po yan, mga kapatid. Thus saith the Lord. Kaya judgment for non-worship, yun po yung mangyari, mga kapatid, na if they will not receive the message during the loud cry, there will be a 7 last plagues. May 7 last plagues, mga kapatid. Yun ay po yung salot. Ang atin pong nararanasan na katulad na nagpula yung araw, iba't ibang mga signs, mga kapatid, signs po yun. Hindi po yun ang salot. There will be salot na mangyari, the 7 last plagues, during the time when the message of mercy to the world will be proclaimed. Ngayon po ang awa niya dito sa atin. Bilang Seventh-day Adventist, binigyan po tayo ng mensahe na we need to purify our lives not with our own power, but God has provided a power for us to be victorious. Timing of events, the final crisis will test every soul. Only those who stand faithful will partake of the blessings of the kingdom. Kaya nga po sabi sa Matthew, di po ba? Matthew 24, verse 14. Ano pong sabi? And the gospel of what? The kingdom. Ang tanong, mga kapatid, magkaroon po bang gospel kung wala pa yung kingdom? Siyempre, magkaroon muna ng kingdom. Ano po? The gospel of the kingdom. Dahil ipamalita po sa buong lupa that God is gathering His people in the last days and the end shall come. Yan po ang kahulugan ng Matthew 24:14. And the gospel of the kingdom shall be preached to all and the end shall come. And that's the time, mga kapatid, na He will gather His people in the kingdom. At yun po ang talagang napaka-exciting. This is the description of the purging process within the church, a spiritual siege that results in the separation of the faithful from the unfaithful.
Kaya dito pa lang mga kapatid sa ating iglesia ay pinupurify na po ng ating Panginoon. Kaya nga po yung stone was cut out. Gizar. Yung gizar mga kapatid, quarry. To quarry. Kinakwari po tayo ngayon sa ating iglesia. The truth is actually being proclaimed in the church. Kaya may prophetic insight para ikaw at ako ay makarinig nito. Kung i-reject po natin, bahala na pong Panginoon. Ang Panginoon po ang hahatol sa atin. Na sinasabihin ng Panginoon, dumating ako sa iyo, pero hindi mo ako pinakinggan. Ginamit ko ang aking alagad na magbigay ng mensahe, pero anong ginawa mo? You are criticizing, you are opposing, and you are telling lies. Yun po mga kapatid. Dito na po tayo sa binanggit ko kanina, no? Na partly, it has been showing a partial fulfillment. Sipanaya chapter 2 verse 4 to 7. For Gaza shall be forsaken. Ano po bang nangyayari sa Gaza? Di po ba nabumbahan? Ang iban doon ay lumikas na po at parang hindi na babalik. Hindi pa po siya lubusang forsaken. So there is still, tinitingnan po natin mga kapatid in current events that there will be an event that Gaza will be forsaken. Bakit po? Dahil yan po ay yung coastal area. Coastal area that the warships conduct. Okay? Kaya nga po dyan sa Zechariah chapter 14 at dito rin po sa Sipanaya, the coastal areas of Israel will be what? Yan po ang unang mawawasak, ano? Yan po yung desolation. It will be forsaken. Kaya sabi po rito, the desolation of surrounding nations prefigures the judgment upon those who oppose God's people. Judgment of neighboring nations, cities like Gaza, Askelon, Asdod, and Ekron will face desolation as God judges the Philistines. Yan po mga kapatid ang mangyari dyan. No? Na kung saan ay these cities na banggit po yan sa Sipanaya. Okay, 4 to 7. Na Gaza, Askelon. Actually, yung Askelon is 25 kilometers from Gaza. Okay? And then Asdod, that these are actually, yung Asdod, Ekron are actually coastal areas of Israel. Ano? Na kung saan ay mayroon pa rin pag-asa mga kapatid. Kaya nga po, pinapaalam ito sa atin because nais niya na mayroon tayong pananaw na makahula. Makahulang pananaw na atin pong tinitingnan. Ito na po. Ito na po yung sinasabi ng Biblia. Ito na po yung sinasabi ng kasulatan na nangyayari na ngayon. So how are we going to do? Lord help me. Yan na po yung tinatawag natin. We will be embracing the Lord. Na Lord, wag niyo akong pabayaan. Yan po yung Jacob's time of trouble. That you are hugging the Lord. Na you don't want him to leave you. Yan po yung ginawa ni Jacob. Ano? So, hope for the faithful. The land of the Philistines will be what? Will be given to the remnant of Judah, symbolizing restoration and inheritance. Judgment of Moab and Ammon, these nations will be judged for their pride and hostility toward God's people, becoming a wasteland, but the faithful remnant will inherit their land. Kaya nga po, yan po ay pag-prepare sa kaharian ng Panginoon na hindi po ito lubusang naunawaan. Bakit pinapabayaan lang po natin itong mga talatang ito? Na kung saan ay nais na Panginoon na maunawaan natin na sinulat po ito para sa atin. That we will be prepared. God's judgment, sabi po sa Prophets and Kings 536, God's judgment will be what? Will fall upon the nations that have rejected His truth and oppress His people. So ang mga nag-oppress po sa bayan ng Diyos will actually be executed. There is
yung vengeance ng Panginoon, mga kapatid. No? That's why vengeance is not ours. Ang pag-vengeance po, yung laban sa kanila ay hindi po atin yon. Iyan po ay gawain ng Panginoon. The coastland and their fate represent the gathering and sealing of the remnant who will inherit the kingdom. Dahil yan na nga po mga kapatid, itatayo po yung kaharian ng Panginoon. Paano po yan mangyari? Dito po si Zechariah chapter 14, 12, 16, and 17. Sabi po, and men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction. Wala na pong distraction na mangyari. Pag ang bayan po ng Diyos ay manana dyan sa Jerusalem, mga kapatid, yan na po yung tinatawag kingdom. Yan na po yung Isaiah chapter 11. Yan na po yung Garden of Eden na i-restore na po ng Panginoon. But Jerusalem shall be safely inhabited, and it shall come to pass that everyone that is left in all the nations shall even go up from year to year to worship the King. Oh. So they will be worshiping the Lord. That is universal worship, mga kapatid. Habang nagkakaroon po ng Sunday law, God's people will also be worshiping the Sabbath. Kaya nga po mag-decree sila ng death decree. Papatayin ang hindi magsimba sa araw ng Sunday. Pero yung maniwala sa araw ng Sabat will be brought to the kingdom for safety. They will be covered by the Lord in His deliverance. The kingdom is established after the purification and restoration of Jerusalem. The kingdom of glory will be ushered in following the eradication of sin and the triumph of truth. Yun na po yung fountain na nabubuksan po. Kasi wala nang makasalanan na makapasok doon. No? Yan po ang sabi actually sa Great Controversy 678 that the kingdom of glory will be ushered in following the eradication of sin and the triumph of truth. Magtagumpay po ang katotohanan. Hindi po siya mapipigilan. Ano? Kaya nga po pinapaalam ito ng Panginoon para maging handa rin po tayo because we will be a part of fulfillment of this prophecy. The establishment of the kingdom begins with the purification of the church, a visible representation of God's reign on earth. Yan na po yung tinatawag natin na theocratic government. Ang Panginoon na po siyang mangunguna. Okay? He will be the invisible king. Invisible in the sense that he is not yet coming. Okay? But there is a visible king that will lead his people on earth. Kaya nga po yung sinabi sa Hosea chapter 3, 4 and 5, mayroon po yung Lord doon. They will seek their Lord and their King, David. So iba yung Lord, iba yung King. So the Lord is the King of the universe, the King of kings. While David representing the leader of the time na gagamitin po ng Panginoon to lead His people in these last days. Katulad po kay Moses. Moses was actually a visible leader of the Israelite. And Moses has a rod. Okay? And in these last days, mga kapatid, he will choose his Moses of the day to lead his people out of Egypt mula sa sanglibutan. And they will be gathered in the kingdom. And that's the time of happiest moment for God's people because at last they will live peacefully, even surrounded with evil or wickedness in the world. But there is a kingdom that is clean. Wala na pong mga kasalanan makapasok doon. Yan po yung tinatawag natin na a taste of heaven on earth. Yan po ang nais ng Panginoon na yan ay maranasan as a tipo po ng mangyayari after 1,000 years. Kasi alam po natin mga kapatid, nakasal muna sila. The Lord and His church will be what? Will be wedded. Makasal muna sila. Kasi coming ang bridegroom. Ano?
The bridegroom will come and they will have a last the feast, mga kapatid, in the Feast of the Tabernacle na they will be celebrating because Christ is the King that will come. Now they will be preparing for the soon coming of Christ. Okay, yan po yung part 2 ng ating pag-aaral. May part 3 pa po yan. Ano? So, bukas po, ating ipagpatuloy po yung pag-aaral po natin dito sa who will finally have Jerusalem. Because there will be event, mga kapatid, na mag-aagawan po. But God claims the land for His remnant people. Okay? Any reaction po, mga kapatid? Sa ating mga kapatid na sumusubaybay po sa ating Facebook, you can just ask question. You can comment there in the comment section. At you can share to other brethren, mga kapatid, ano? Para matulungan po natin na mapalaganap po ang mensahe para po maging bahagi rin po tayo sa gawaing ito. Because I believe that this is worthy of sharing na bagamat hindi naman po tayo napakagaling magpaliwanag, kundi i-ask natin sa Panginoon mga kapatid, ano? Dahil mayroon din po akong pagkukulang. Mayroon din po akong nakaligtaan, mayroon po akong mga nasabi na I hope those are ang bagay lang na dapat nating tandaan ay yung salita ng Panginoon, mga kapatid, natin pong napag-aralan. Yun po yung idalangin natin, that God will guide us into all understanding so that we can be prepared for the soon establishment of this kingdom. Okay? Any reaction po? You can just unmute your microphone for your reaction or question. Mayroon po bang reflection or question? Okay? Question po. Sige po, sige po. Yun pong the thief of the night, mas pa po yung second coming ni Lord Jesus. Ibig po sabihin ay visible po yung the thief of the night, yun po yung para sa Daniel chapter 7. Yung coming as a thief in the night, sister, ay hindi po siya visible. Yung visible po ay second coming. Ay, invisible po pala, sorry po. Opo. Invisible po siya dahil it is actually a judgment of God for His people. Kaya nga po mayroon pong judgment na ang Panginoon po mismo ang mag-harvest. Kaya kung pag-aralan po natin yung Revelation chapter 14 verse 14, mayroon po doong Son of Man na nakaupo sa clouds at mayroon po siyang karit. Mayroon po siyang karit na panghagbas, pang-harvest. He will harvest the first fruit. Ayun po yung significant nun. Hindi po masyadong naunawaan po ng mga kawatiran yan kasi ang napag-aralan lang po natin, ng mga Seventh-day Adventist, ay three angels message. After po ng three angels message doon sa verse 12, verse 13 ng chapter 14, mga kapatid, ay verse 14, doon po ay sinasabi na there is a Son of Man, mayroon po siyang karit, may isang corona lang siya. Hindi po yon second coming. Okay? Yan po ay harvest. Yan po yung purification ng Panginoon. I-purify niya po at pag-aralan din po natin yung Isaiah chapter 63. Yung Isaiah 63, yan po ay patungkol doon sa pag-Ezekiel 9 din. Yan po ang mga katumbas na mga talata sa Ezekiel 9. Ezekiel 9, Isaiah 63, at saka yung Revelation chapter 7 and chapter 17 14 na kung saan ay nandun po si Kristo, yung Son of Man na may karit. Yun po ay paghagbas, yung pag-ani ng first fruit. Dahil mayroon pa pong second fruit. Yan po ay natala sa verse 17 ng Revelation 14. Dahil nakabundles na po yung harvest doon. Ibig sabihin, sa second harvest po,
ay great multitude, no man could number, mga kapatid. Ngunit sa first fruit, si Kristo mismo ang mag-ani. Siya ang pipili po. Yan po yung nakatala dyan sa Revelation 14, verse 14. Okay? Yung coming po na as a thief in the night, invisible po siya. Walang nakakaalam kung kailan dumating yung magnanakaw, di po ba? So, ang second coming po ay hindi po siya, kwan po talaga siya, literal, ano? Yung audible siya, visible. Ayon sa Revelation chapter 1 verse 7, all eyes can see, and there will be a lot of angels. Thousands of angels will be with him. So talagang makita po siya. So hindi po siya thief, coming as a thief in the night. Kaya marami pong mga talata sa Biblia na was misunderstood, katulad po ng Isaiah chapter 66 verse 15. Sabi rin po nila, second coming po yan. Doon din po sa Malakay chapter 3 na coming in a suddenly in the temple. Sabi nila, second coming din yan. Pero hindi, mga kapatid. That is a judgment in the church. Okay? Ah, hello po, Guro. Yes, brother. May tanong po kayo? Ay, yun palang ano yung parang nangyari kay Moses noon, yung pag-lead niya sa Israel, parang nangyayari din ulit ngayon sa ating simbahan din. Ano? Yes, gagamitin po ng Panginoon yung rod, ano? The rod is a power of God. Ang rod na yan, sabi sa Micah 6:9, the Lord's crieth in the city, and the man of wisdom shall know his name. He ye the rod, and who hath appointed it. Yun po ang natala sa Micah chapter 6 verse 9. So sinasabi diyan, makinig ka sa tungkod. So ibig sabihin, kapatid, ang tungkod, mensahe. Di po ba? Yun po ang ibig sabihin nun. Yun nga, pero parang yung gusto ko yung sumama doon sa road, kaya yung halimbawa aalis ako doon sa maling aral, halimbawa yung second coming at saka yung ano, parang interesting nga na ano na sundan-sundan yung aral na yan kasi hindi ko pwedeng sundan yan kasi maganda eh. Yes Kaya po, para talagang biblical po siya kasi atin lamang pong sinusundan kung anong tinatala sa Biblia kasi hindi naman po tayo gagawa-gawa lang ng mga kwento, ano, kundi may pinagbasihan po tayo sa Biblia na kung it was cut out, mga kapatid, cut out of the mountain, ay nababasa talaga po. Eh, ang pag-unawa lang po natin ang dapat baguhin, mga kapatid, because it is actually the Spirit of God that leads us into understanding on these things. maraming salamat po, Guro. Okay. So, magkataon talaga, Brother Marshall, no, na makabisita at magkasama tayo dyan para lubusan nating maunawaan itong mensaheng ito. Dahil alam ko po, marami talagang mga struggle dyan na kung saan ay may mga opposition, mayroon pong magsasabi, mali yan, na pag malaman nilang ganito, ganyan, ay huwag kang makinig dyan, mga kapatid. Be open-minded. Buksan lang po natin at panalangin natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon naman, mga kapatid, ay hindi po siya, hindi niya po hayaan na tayo po ay maligaw kung tayo po ay tapat sa Kanya. Ano? Yan po ang Maram, kasiguruhan natin. Hmm. welcome na welcome ka po dito, Guro. Sana Amen. makapunta ka. Well, okay po. Yan po ang ating inaasam na makapunta at makabisita po sa ating mga kapatiran din dyan sa inyong lugar. Okay? So, maraming salamat po at nagsobra po tayo sa ating panahon. Napakaganda po ng ating talakayan ngayong hapon. I hope that tomorrow we will follow on because this will be the third part. At sa Thursday ay dagdagan pa po natin yan. Bali, maging part 4 po siya dahil ipaliwanag po natin kung ano po ang Jerusalem, Judah at Israel sa propesiya. Okay? So tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagi naming Diyos, may-ari ng aming buhay, kami po ay lubos na nagpapasalamat
sa mga mensaheng aming napakinggan at napag-aralan sa mga oras na ito, Panginoon. Wala po kaming kakayanan na lubusang maunawaan ito, Panginoon. Kundi kami nagtitiwala na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa, na kayo nawa ang siyang mag-lead, manguna sa aming mga kapatiran na bago lang po nakapakinig ng mga mensaheng ito, na kung saan ay mayroon pong agam-agam na para bagang kung ito po ay katotohanan, then lead them, O God, to the truth, that they may also support and be a part of it. Dahil kami po ay maging kabahagi po sa fulfillment ng prophecy, because you have revealed yourself to us, na inyo pong pinaunawa sa amin. Kaya nga po, kami po ay kasama sa katuparan ng mga propesiyang ito. Salamat, Panginoon, at pagpalain po ang bawat isa, si Brother Marshall, Sister Susan, at iba pa pong nagsusubaybay sa aming mga kapatid po na naging bahagi po, na nag-follow sa aming page sa Isday Online Study. Nawa kayo po ay magpatuloy na mangusap po sa kanila. Use this page, Panginoon, that others may also be brought into this knowledge of the truth, that we will be free from condemnation. Thank you so much, O God. Dismiss us with and blessing. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtanggap at pagtugon sa aming mga dalangin. Ito po ay aming samutiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po, mga kapatid. God bless. Amen po. Salamat po. Okay, see you tomorrow. Amen po. Bye-bye.